Nagsalita na po si Madam Hanilet mga kababayan tungkol dito sa pagbabawal sa kanya na bumisita kay PRRD sa loob ng ICC. Lumalabas mga kababayan na dito kung pagbabasehan natin ang sinabi ni Madam Hanilet, mukhang ang dahilan nito ay nagalit si Kaufman dahil tila ang claim ni na Kaufman mga kababayan ay mayroong nabanggit ito si Madam Hanilet doon kay PRRD na mga sensitibong bagay tungkol daw sa kaso nila mga kababayan sa ICC. Pero sabi ni Madam Hanilet, wala naman daw. Gayon pa man, nagmamakaawa ito si Madam Hanilet kay Kaufman na intindihin nyo naman si PRRD ang iyong kliyente. Dahil depressed na yung tao Kailangan niya ng companion mga kababayan. At least isang oras lang sa isang araw. Pero pinagbawalan pa nila si Madam Hanilet. Kaya ngayon mga kababayan, wala nang bisita si PRRD. Yan daw sana dapat ang intindihin nitong si Kaufman. Panoorin niyo po mga kababayan. Bukod sa pagbisita mo, ang tanong mga kababayan noong isang linggo. Last week pa ang kanyang last na visiting mga kababayan visiting ride. Nakadalaw na ba kayo muli kay PRRD? Yan ang tanong. Hindi na siya nakadalaw mga kababayan. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung... Si VP Sara Duterte, winarningan pala mga kababayan. Dahil bawal daw mag-discuss mga kababayan tungkol sa kaso. Pero tuloy-tuloy pa rin ang visiting mga kababayan. Privilege sila VP Sara, pero siya, wala. Bisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos aming ang visitation time namin. Sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko about the case. About the case? Paano nila nalaman? Local dialect ang kanilang pinag-usapan mga kababayan. Baka mayroong kinalaman dyan ang mga interpreter. Sino ba yung kinuha nilang interpreter ng ICC? Baka tauhan na ni Jumakol Season. Hindi nakakaintindi yan ng Bisaya, Cebuano. Cebuano ang dialect nila Hanilet at ni PRRD. Hindi na nakakaintindi yung mga taga-ICC. Baka pag-interpret mga kababayan ng mga interpreter na ito. Ginagawan-gawan ng istorya mga kababayan. Sabi ko, I don't know anything about the case. Dahil sabi niya wala siyang diniscuss about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You unfair, know that, Mr. Kaufman. Eto mga kababayan, si Kaufman. Ano ka ba, Kaufman? I have not asked a single paper from you. Ang tanong dito mga kababayan, si Kaufman ba ang nagbawal kay Hanilet? Na baka makompromise ang kanyang kaso sa kanyang kliyente? Tingnan nyo. On whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni sinuspend dun sa lalaki na nagsabi sabi niya, you cannot do that. Ginanyan niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And ikalima na daw mga kababayan na beses na hindi pinapasok si Hanilet. So, 5 araw na rin na walang bisita si Tate Digong. Ako kasi nurse, di ba? Na-assess ko siya. Yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na na-visit ko siya, nung pagdating ko talaga straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya. Kita ko na yung dito niya, malalim. Pumayat na mga kababayan. Yun. Tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na Tapos, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said, you cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Bawal sabi na. Ko, sa kanya, I don't say anything about the case. Baka mga kababayan yung nag-interpret dyan. Sino ba yung mga interpreter dyan? Baka kung ano-ano ang ini-interpret mga kababayan na nire-report doon sa mga puti. Si Hanilet mismo. Bakit ka i-compromise ang kaso? Di ba? All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Baka mga interpreter dyan mga kababayan na nakuha, no? Di ba maraming tao dyan? Maraming mga galamay si Jumakol Season. Baka yun ang nag-i-interpret mga kababayan at
niloko ang mga taga-ICC. Kaya nga sabi ni BP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, Si VP Sara Duterte may 7 to 9 warnings. Bawal mong discuss yan, bawal mong discuss yan. Pero siya, walang warning, suspend agad. ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of. So si Kaufman ang nag-deprive sa kanya. I-deprive mo talaga, Kaufman. Salbahe ka. Sorry po. Ay, si Kaufman pala, oh. Pwede naman niyang sabihin, mga kababayan, from now on, wala na. No more discussion about the case. Personal na lang. Hindi mo i-deprive. O pwede, kahit magkita na lang sila na walang mga kababayan, magyakapan na lang sila and then magkatabi. Enough na yan kay PRRD. Kahit wala nang usap-usap. Hindi yung pagkaitan mo pa na makita mo lang. Ano ka ba, Kaufman? You know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko sa kanya, Lord. baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Oo. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? Kung hindi lang siya pinagkakatiwalaan ni VP Sara, mga kababayan. Ang sarap i-bash nitong si Kaufman. So, siya pala. Pero pinagkakatiwalaan pa rin siya, mga kababayan. Pwede siyang sibakin anytime, mga kababayan. Pero nagtatrust kasi, mga kababayan, pa rin sila dahil September na, mga kababayan, yung pre-trial. Mahirap naman kung sibakin si Kaufman ngayon. Antayin natin kung hindi magiging successful ito sa September, mga kababayan, sa pre-trial. Pwede na sibakin niya si Kaufman. Ngayon hindi pa pwede, mga kababayan, dahil malapit na yung pre-trial. You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka-ano na ako, no? We cannot talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded pala eh. Bakit sinabi, mga kababayan, na nilabag niya? It's either yung interpreter, mga kababayan, o talagang mayroong something dyan kay Kaufman. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I am not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Si Kaufman ang nag-akusa sa kanya, mga kababayan. Kakabwisit ko si Kaufman. Siguraduhin mo lang, Kaufman, na makakalabas si PRRD after the pre-trial. Dahil kung hindi, ikaw na talaga ang baka kasabwat ka. Hindi namin maiiwasang mag-isip ng ganyan. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ko makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, Nagalit kay Hanilet? Asawa yan ng PRRD? Ikaw pa yung maganang magalit? you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero Ewan na natin. are Baka kasabwat na rin. concerned about the life of this man. Nakakaintindi ka ba, Kaufman, ng Bisaya, ng Cebuano, ng Pilipino, ng Tagalog? Patalino yan si Hanilet, He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ikulong natin si Kaufman. Tingnan natin kung anong mararamdaman niya kung hindi pabibisitahin ng kanyang asawa. Asawa ba? May asawa ba yun si Kaufman? O babae o lalaki ang asawa ni Kaufman? Ewan lang natin. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? Asawang babae o asawang lalaki? Eto, mga kababayan. Yung phone conversation nila ni PRRD noong July 19, mga kababayan, na naging dahilan kung bakit hindi na siya pinayagang bumisita. Nasagot ni Madam Hanilet? Ang sinabi niya sa akin July 19. And to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Hindi pala ma-point out kung ano. Apparently, mga kababayan, si Kaufman lang pala ang talagang nagbawal. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, Kung hindi lang malapit na ang pre-trial, mga kababayan. Pero ngayon, hindi rin pwedeng palitan si Kaufman eh. was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba?
So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. 'Di ba sila VP din. Sila VP din, 'di ba? Pag sa Oo labanan, nga. ang isang ano na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Dapat in-inform siya mga kababayan dahil para mayroong swap. Ka-swap. Siya lang mag-isa dyan. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na. Kung sa Bisaya paturno na ko ni Karon. It's her turn. Turno na ko ni Karon. Turn. Tapos ngayon wala siyang bisita. Ngayon, wala bisita si Tatay Digong. Even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression nun. Mayroon ng depression si Tatay Digong. Narinig nyo yun ha? Hindi ma-point out ni Kaufman mga kababayan kung ano ang specific na nilabag ni Hanilet doon sa phone call. Basta bawal ka na lang. Yan lang. Sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Ano ang panawagan nyo kay Attorney Kaufman? Etong sagot ni Hanilet. Maawa ka na lang. Several times ako nag-email Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. Bakit ito na mga kababayan? Bakit dumating sa puntong kailangan pang magmakaawa ang pamilya ni PRRD para makita siya? Dahil pinagbawalan ng kanyang abogado. Parang, abogado ka ba? O baka ikaw parang siya na ang may hawak sa leeg ni mga kababayan, PRRD. You only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays. Pwede naman niya sabihin, limitahan nyo ang inyong pag-uusap na lang. Kahit pagpunta kayo doon, wala nang usap-usap, magtabi na lang kayo. Ganyan na lang. Hindi yung totally barred. Not on weekends. You don't see him 23 hours a day. He 24 hours a day. I am 110% sure na may 110 pa. depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na may mabisita siya, at least makausap siya na family. I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sabi ko 'di ba, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba. Sabi ko, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever? Oo diba? nga, no? Parang ganun, 'di ba? You should get more information about the man. How can you ito pa ang question ko. Ay nako. Tapos gusto pa makipagkita kay BBM. Tama ba ang pagkakuha ng kampo ni Tatay Digong mga kababayan dyan kay Kaufman? How can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old, and then marami na siyang memory lapse. Marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nung nagpresidente siya. Mga ganun. So, yun lang ang ko. Ilang taon ba ang meron o ilang araw, ilang buwan ba meron? Kaya pala galit na galit si Maharlika kay Kaufman, no? You think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-e-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket just to Tapos andyan na si Hanilet, bawal? come here, and it would cost them how many thousands of pesos para to. Kaya ako nandito, kaya lang syempre naawa ako. O anong masasabi niyo dito mga kababayan na si Kaufman pala ang dahilan kung bakit hindi na nakabisita si Hanilet? Post your comments below.